Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. I'd like to introduce to you isa pong bagong Bible study series. At ang title po ng ating Bible study series, The Sheep and the Shepherd. So ito pong series na ito ay meron pong tatlong major lessons. So una po, manggagaling sa Psalm 23, pangalawa sa Ezekiel 34, at yung pangatlo is sa John chapter 10. And then ito pong study natin today, sisimulan po natin from book of Psalm 23. At ang title po ng ating lesson, Sheep Need a Shepherd. So itong Psalm 23 is one of our favorite verse, di ba? Karamihan sa atin, minimemorize ito. Sana makatulong po ang study natin today para po magkaroon tayo ng deeper understanding of who we are as Christians na mga sheep. At ganun din, mas maintindihan natin kung sino ba ang Lord natin, ang ating pong shepherd. So sa atin pong pagsisimula, nais ko po munang basahin ang Psalm 23. Sabi po sa NIV, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." So as we study this passage, mas makikita natin ang characteristics ng sheep at ng shepherd. At ang tanong po na sasagutin natin ay kung bakit kailangan ng sheep ng shepherd. Bilang panimula, bakit kaya sheep ang itinawag sa atin ng Diyos? Bakit kaya hindi ibang klase ng mga hayop? Why not like bear or lion or tiger? Something stronger? Or something yung hayop na fierce, o why not yung mga hayop na medyo may class, o kaya yung mga hayop na elegant. Bakit kaya tayo inihalin tulad sa sheep? And the Bible makes reference to sheep no less than 220 times. So as you read the Bible, maraming beses din na binanggit yung tungkol sa sheep. At yung sheep na yan, particularly, ang tinutukoy ay yung mga anak ng Diyos, tayo na mga tagasunod niya. At syempre, we are sheep and God is a shepherd. Try to imagine mga kapatid kung uh, ano ba, paano nyo ba napipicture out in your mind na ikaw yung tupa tapos sumusunod ka dun sa pastol. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, that sheep-shepherd word picture is at the heart of the best love psalm. Ito nga pong binasa natin na Psalm 23. Yun po yung puso ng psalm na yung sheep-shepherd word picture. May imagine mo, kaya sa picture ko na ipinakita natin, imagine na ikaw yung sheep na kinakalong ng ating Panginoon. So, dun sa tanong na, why do sheep need a shepherd? Tatlong bagay po ang makikita natin from the passage. Ito, madalas na nating napag-aaralan itong mga verses na to. But here, let's try to look doon sa more on characteristic ng sheep, kung bakit niya ba kailangan ng shepherd. Siyempre, mas makikita natin yung characteristic ng ating Lord as the Good Shepherd. So, unang bagay na makikita natin, because sheep are dumb. The reason why sheep need a shepherd, because sheep are dumb. So, when we say dumb, so lack of intelligence. Medyo masakit masabihin na kung inihalin tulad tayo sa mga sheep na para bang kulang sa talino, compare nga naman sa God's wisdom, tayo talaga naman ay mga dumb. And yung sheep, ang character kasi niya, kung papansinin po natin dun sa Psalm 23, basahin po natin yung verse 1 and 2. Ang sabi po rito, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul." So ang trabaho ng shepherd is dalhin yung sheep doon sa pastulan at painumin siya ng tubig. So, ibig sabihin ba, ang sheep, hindi niya ba alam o hindi niya kayang kumain ng mag-isa? Hindi niya ba alam kung saan siya dapat uminom o kung ano yung dapat niyang inumin? So, isang bagay na malinaw makikita natin that sheep are dumb. Na hindi yan basta-basta kakain ng damo na
basta makakita yung handa mo, susunggaban na yan eh. Hindi niya alam kung yun ba ay nutritious or beneficial sa kanya. Lalo na pagdating sa pag-inom ng tubig. Ang sheep pala ay hindi basta-basta umiinom ng tubig, lalo na dun sa mga tubig na flowing water, yung rumaragas ang tubig. So makita natin na yung shepherd, siya yung nag-guide dun sa sheep. So kailangan ng sheep, ng pastol na maglilid sa kanya, na magpupuno dun sa kakulangan niya, sa kanyang pag-iisip. Like us, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayo ay para ding sheep. But it doesn't mean that Christians are brainless. Tayo po ay sumusunod sa Panginoon nang hindi ibig sabihin tayo ay brainless. Ipinapakita rito na kailangan lang nating sumandig dun sa ating Panginoon. Kaya nung sinabi, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Na wala ka ng ibang kailangan. Kundi yung pastol. Kasi yung pastol na magpo-provide sa iyo. Kung ano yung kakainin mo, kung ano yung iinumin mo. Na minsan hindi yung nahagip ng ating pag-iisip. Kung saan ba nanggagaling ang mga biyaya ng Panginoon. Pero yun ay dumarating dahil yung Diyos ay mabuting pastol. So we see here that we need the Lord who is the living bread and the living water. Siya yung kailangan natin. Hindi na natin kailangan maging sobrang talino. Hindi na natin kailangan maging genius para lamang mabuhay dito sa mundo. Kasi ang tunay natin kailangan ay ang ating mabuting pastol. Kaya nung sinabi dito, He leads me beside quiet waters and He restores my soul. Because we are dumb, mga kapatid. So, totoo lang na minsan tayo ay masyadong marurupok. Ay minsan may ginagawa tayong mga bagay na hindi na natin lubusang iniisip kung bakit tayo ay napapahama. At yun ang dahilan kung bakit kailangan po natin ng shepherd. So that's number one. Why do sheep need a shepherd? Because sheep are dumb. Second thing, because sheep are directionless. So another letter D. Una, dumb. And next, directionless. Ang tupa pala ay walang sense of direction. Sabi dun sa Psalm, kung itutuloy po natin pagbasa sa verse 3 and 4, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So yung pag-guide ng Lord sa atin in paths of righteousness, because we are prone to wander, na maaari talaga tayong maligaw. Yun ang characteristic ng sheep o ng tupa. Kaya napakaraming pagkakataon dun sa mga lugar na may mga inaalaga ang tupa, marami palang tupa talaga ang naliligaw. Meron nga po ako nabasa, sa Turkey pala meron diyang lugar dun sa kabundukan. So kapag time of harvest, so yung mga sheep kailangang ibaba ng bundok. Kaya lang meron sila dun dinadaanan beside the cliff. Merong malalim na bangin, 15 meters. So pag nahulog dun yung tupa, siguradong patay. Kaya lang, but sad to say, because they are directionless, so even na merong clear path na dapat daanan, talagang nahuhulog sila. At minsan nga, sobrang dami na nahuhulog. Yung tupa na nasa likod nung isang tupang nahulog, nakita na ng tupa na nahulog yung nasa unahan niya, susunod pa siya doon para mahulog ulit siya. O, di ba? Because una nga, dahil sheep are dumb. And here, because sheep are directionless. Na kung wala yung maglilid sa kanila, talagang mabubulid sila doon sa kapahamakan. Kaya nga anong sabi doon? Your rod and your staff, they comfort me. Yung reason why yung shepherd may hawak siyang staff, di ba parang meron siyang hook na ganyan. Kapag merong sheep na naliligaw ng landas, kumakaliwa o kumakanan, yung hook yung ginagamit, ipinang hahablot dun sa leeg ng sheep para ibalik dun sa tamang direction. That's why we need a shepherd. Because yung shepherd dati na nagbibigay sa atin ng direksyon. Like sa buhay nating mga Kristiyano, na tayo minsan naliligaw ng landas. Pero tigit, pag napalayo tayo sa ating Diyos, pag napalayo tayo sa ating Panginoon, napakaraming bagay na pwede tayong mapahamak. Kung bakit kailangan natin ng Panginoon, dahil naandyan ang Panginoon na handang hanapin tayo. Kasi ang characteristic ng shepherd, when even one sheep goes astray, the shepherd goes after it and restores it to the flock. Diba? Ano sabi sa Isaiah 53 verse 6? Sabi doon, all we like sheep have gone astray.
Pero yung Lord, hinahanap tayo at binabalik. Naalala niyo po yung sa parable of the lost sheep from Luke chapter 15? Diba? Sabi doon sa kwento, meron daw 100 tupa. Tapos, nawawala yung isa. Ang gagawin ng pastol, iiwan niya yung 99, tapos hahanapin niya yung isa. Just to bring back yung tupa na naliligaw. Ganun kabuti ang ating pastol. Di ba? Kaya nga, nang sinabing your rod and your staff, they comfort me. Comfort yun, in a way, na di ba, kapag minsan may naliligaw na tupa, tapos ang kulit-kulit, ang tigas ng ulo, hinahampas yun ng pastol. Minsan nga, binabalian pa yun ng paa. Di ba, matitigas ang ulo, yung umiiwas, pumunta sa ibang landas, binabalian yun ng paa ng pastol. Hinahampas yun ng kanyang staff. Pero bakit sinabi doon na your rod and your staff, they comfort me? Kasi after that na mapilayan yung sheep, binubuhat siya ngayon ng kanyang pastol. Habang hindi pa niya kayang lumakad, every time na pupunta sila at kakain dun sa damuhan, buhat-buhat lang siya ng pastol all the while hanggang sa humilom yung kanyang sugat. And after that, for sure, yung tupang yon na matigas ang ulo, hindi nahihiwalay din sa pastol. Ganoon kabuti ang pastol natin, mga kapatid. Ang ating Panginoon na minsan pinapalo tayo. Nasabi natin, ang sakit naman ng ginagawa sa akin ng Panginoon. Naalala niyo po yung sa Hebrews chapter 12 na dinidisiplina tayo ng Diyos. Ang pagdidisiplina sa atin, sa una ay talagang hindi natin nagugustuhan. Ito ay masakit. Pero sa uli, doon natin mararamdaman na ginagawa yun ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Because we are directionless, ang gusto ng Panginoon sa atin ay dalhin tayo sa tamang direksyon. So why do sheep need a shepherd? Una, because sheep are dumb. Number 2, because sheep are directionless. And third point, sabi po dito that sheep are defenseless. So sa mga characteristic ng sheep, hindi naman tayo nakapag-alaga talaga ng tupa. Hindi rin naman po tayo pastol ng mga tupa na gumagala-gala o pinapakain kung saan. Makikita natin based on sa ating mga studies, sa ating mga nababasa, that they are really defenseless, di ba? Wala naman silang matatalim na pangil or ng claw, di ba? Kaya kapag merong mga umaatake sa kanilang mga predator, they are prone dun sa mga atake. So without claws or mga sharp stick, hindi rin siya matuling, hindi rin naman siya gumagawa ng posture na talagang medyo nakakatakot, sheep are easy prey. Anong sabi dun sa Psalm? Ituloy po natin yung pagbasa. Sabi po sa verse 5 and 6, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kapag tayo may mga kaaway, yung Panginoon ang unang-unang nagtatanggol sa atin. You anoint my head with oil, my cup overflows. Yun palang ibig sabihin ng you anoint my head with oil. Literal na yung palang mga pastol, nilalagyan nila ng langis yung ulo ng kanilang mga tupa. It's a kind of defense. Palaan yung kasi mga sheep kapag nagagalayan, minsan nakapasot yan kung saan, sa mga damuhan, dawagan, mga bangkit na pwedeng dumikit sa kanyang balahibo o mapasabit siya. But with that oil, defense niya yun para hindi siya mapasabit kung saan. Diba? Yun yung isang bagay na ginagawa ng pastol sa kanya. Halimbawa, wala yung pastor, let's say the shepherd is not around, may ginagawa halimbawa ang iba. Yung mga tupa, kapag halimbawa may dumating na sasalaki sa kanila, let's say leon or lobo o kaya bear also, ano kaya ang ginagawa ng sheep para mag-survive? Ano ba pwede niyang gawin? Maaari ba siyang lumaban? O halimbawa, gagawin nung tupa, makikipagbakbakan siya. For sure, matatalo siya. So kung hindi siya pwedeng lumaban, wala naman siyang, yung sabi ko nga, claws or sharp teeth, o baka pwede siyang tumakas, o baka pwede siyang tumakbo. Sa kasamang palad, ang mga tupa ay hindi rin naman mabibilis tumakbo. O diba? Lalo na kung halimbawa, yung balahibo nila, lumago na ng sobra, so mabigat yun. So, isang way yun kung bakit hindi sila pwedeng basta-basta makatakas. Kung halimbawa, hindi sila pwedeng lumaban, hindi sila pwedeng tumakas, o how about naman yung magbigay sila ng isang medyo nakakatakot na posture. Like halimbawa, yung mga aso, di ba, pag may kaaway, mag-growl yan. O kaya, magpapakita yan ng
kakahuli yan para matakot yung kanyang kalaban. Pero ang sheep, wala naman siya iba pwedeng gawin. Ano bang pwedeng gawin ng sheep? Sabi niya, ba, matakot kaya yung aatake sa kanya. So, maaaring hindi rin, di ba? Wala din naman siyang pakpak para lumipad at makatakas. So, sheep are easy prey, very defenseless. Just like us mga kapatid, ay mga Kristiyano ay para ding mga tupa who are defenseless. Kapag ganyan yung mga kaaway, yung atake ni Satan, we are prone dun sa kapahamakan kung bakit natin po kinakailangan ng ating shepherd. Kaya sabi rito, sa verse 6, ituloy po natin yung pagbasa. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So a sheep's best defense is to stay close to the shepherd and remain with the herd. Yun yung best defense natin, to stay close to the shepherd. Kaya lang, di ba, sabi ko nga, directionless tayo, na naliligaw tayo ng landas, kung bakit natin kailangan ng shepherd para siya yung magpoprotekta sa atin. That's the best defense. Yung naandun ka sa piling ng Panginoon na ano mo, umatake sa iyo, di ba? Yung Panginoon yung magtatanggol sa iyo. Ganun kabuti ang ating Diyos na siyang mabuting pastol. Kaya ang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Yesus bilang mabuting pastol, siya yung dapat nating sundin, di ba? Siya yung ating pinakikinggan. Siya yung ating kailangan. Kaya sabi dun sa Psalm, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Wala ka ng ibang kailangan, kundi yung shepherd. Because yung sheep na merong mabuting pastol, sigurado, bagamat dumb yan, lack of intelligence yan, yung pastol ang magpupuno noon para sa kanya. Bagamat siya ay naliligaw ng landas, hahanapin siya ng kanyang pastol. Bagamat siya ay defenseless, puproteksyonan siya ng kanyang pastol. Kaya sa atin pong pagtatapos mga kapatid, doon po sa mga talata na ating nabasa po Psalm 23, nagpapakita ito ng kung sino ba talaga tayo mga Kristiyano. So when God says that we are sheep who need a shepherd, God doesn't mean it as a compliment to us. Hindi pala yung sinasabi ng, oy, ang mga Kristiyano ay parang mga tupa. Cute-cute mo. Hindi yan compliment para sa atin. It is just a very realistic assessment of who we are and what we need. Pagpapakita na tayo ay mahina, na meron tayong kinakailangan. At walang iba, yun nga ay ang ating pastol. We are sheep who are completely dependent upon a shepherd. At to say that God is our shepherd and we are sheep, it is to humble ourselves. Diba? Kagaya ng mga sheep, kasi sila ay isa sa mga hayop na humble din naman. Admitting what is true about us and to elevate God. Diba? Doon sa ating pinag-aralan, makikita natin na we have to humble ourselves because we are sheep and we have to elevate God because siya yung ating pastol, declaring what is true of Him. Isang mabuting pastol ang ating Panginoon. So when you say the Lord is my shepherd, let's make it personal. Like what David said nung binanggit niya ito, nung sinulat itong Psalm 23, very personal para sa kanya that the Lord is my shepherd. So here, when you say the Lord is my shepherd, you are saying something that ought to move your heart in praise and gratitude. Nagpapasalamat ka, pinapupurihan mo ang Panginoon dahil siya yung masasandigan mo. So to declare that God is your shepherd is to praise and glorify Him because God the shepherd stoops down to care for poor, sa mga lost, sa mga not so smart sheep like you and me. Tayo, meron talaga tayong pangailangan. Walang iba kundi ang ating Diyos. So sana ito pong ating napag-aralan ay makatulong sa atin to see and to realize na tayo ay merong pangailangan. Yun ay ang ating Panginoon. At para po sa ating discussion question, makapagbulay-bulay po tayo sa ating pinag-aralan, meron po ditong dalawang tanong. Una, dumating na po ba sa punto ng buhay mo na wala ka ng kailangan gawin pa? O para sa iyong pangangailangan sapagkat lahat ng iyon ay ibinigay na ng Diyos. O dun sa panahon na wala ka na talagang magagawa. O meron daw bang time sa punto ng buhay mo na yung tipong ibinigay na sa iyo ng Diyos lahat-lahat? Lalo na sa mga time na wala ka nang kayang magawa pa, ay yung Diyos na mismo yung nagsubo nito sa iyo.
Di ba? O, ito pang isa. Kailan yung huling pagkakataon na pinalo ka ng Diyos? Bakit? Anong dahilan? Bakit kaya pinalo ka ng Diyos? Ano ang ginawa sa iyo ng Diyos? At ano naman ang iyong ginawa after that? So with this questions to ponder, mga kapatid, nakatulong po ang ating Bible study ngayon para po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naway, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.